Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Miyerkules na ika-34 o huling linggo sa karaniwang panahon. At ito rin po ay kasama sa atin pong liturhiya, kaya po ako nakapula, ay ang paanyaya din po ng simbahan na ating gunitain, ipagdasal, alalahanin ang lahat ng mga Kristiyanong inuusig dahil sa mabuting balita na siya rin namang ipinahayag sa atin ngayon ni Kristo sa ating Ebanghelyo na kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Bagamat ang mga alagad o ang mga tao ay tinatawag niya na sumunod sa kanya, pero hindi niya para bang sinugarcoat, no, yung pagsunod sa kanya na yung mga pangakong puro magaganda, mga pangakong puro masasaya, na kapag sumunod kayo sa akin, yayaman kayo, giginhawa kayo, pag sumunod kayo sa akin, anuman ang hilingin ninyo, ipagkakaloob. Hindi ganon ang mga pangako na ibinigay at sinabi ni Jesus sa mga taong gustong sumunod sa Kanya. Pero malinaw, gusto ng Panginoon na tayo po ay makasunod sa Kanya ng buong pag-iisip, kaluluwa, lahat. Kaya ibinigay niya maging itong mga bagay na ito na kapag, pag sinabi rin sa atin na, gusto niyo ba talaga? Lalo na yung mga nakaputi, handa na ba kayong pumunta ng langit? Kaya kayo nakaputi. Handa ba kayong magdanas ng dugo? Handa bang na mapahirapan? Naiintindihan ba talaga natin? Narinig ba talaga natin itong bahaging ito bago pa man matapos ang liturhiya ng taong ito? Nauunawaan mo ba? Kasi bawat yugto ng ating buhay, sa bawat pagtanggap natin ng sakramento, inihiling na pusa mo itong maging desisyon. Walang pipilit sa'yo, hindi ka dapat pinipilit. Nung bininyagan ka, wala kang nagawa. Pero nung pagdating mo ng edad, ng tamang edad, tinatanong ka na, tinatanggap mo ba si Kristo? Sa tuwing tayo nagdiriwang ng pagkabuhay, nagkakaroon tayo ng renewal of baptism. Tinatanong tayo ulit, sumasampalataya ba tayo? So, naiintindihan ba talaga natin ito? Meron ba ditong bingi? Uy, marami lang tulala. Kadalasan tulala.
Lutang, yan, marami. Hindi bingi, pero karamihan lutang. O, tandaan nyo ulit, ha? Tandaan natin ulit. Ang sabi ni Kristo, o, darakpin kayo, uusigin kayo, dadaling kayo sa mga sinagoga, lilitisin, ipabibilanggo. Dahil sa akin, pahihirapan kayo dahil sa akin. Sigurado ba talagang gustong sumunod kay Jesus? Magkakasakit ka. Pero alam nyo, yung mga taong simbahan, hindi naman nagkakasakit dahil kay Kristo. Nagkakasakit dahil sa mga kasama. Nagkakasakit dahil sa away-away, no? Sa posisyon. Alam mo naman, may sweldo. Nag-aaway-away, napapagalingan, sinong maglilinis, sinong mangungulekta, sinong magdadasal. Kahit ngayon pagdadasal, di ba? Yung pagdarasal na nga lang, ano ba yan? Lagi na lang ako ang nagdadasal. Kaya nga kayo sumali sa prayer group para magdasal. Pero nag-aaway-away, nagtatampuhan at umaabot pa sa siraan. Alam mo talaga yung membro natin yan eh. O kaya, Ginong Maria, kakainis talaga ito. Kala mo kung sino. Wala pa tayo sa kalingkingan. Na kaya tayo nahihirapan sa paglilingkod sa simbahan, wala pa yung umuusig sa atin. Hindi pa natin ito yung nararanasan na kapag pumunta ka sa isang lugar at dahil Kristiyano ka, dahil napapahayag ka ng salita ng Diyos, uusigin ka, huhulihin ka, hahagupitin ka, parurusa. Wala pa. Itong mga paghihirap natin dito ay kagagawan pa natin yan dahil sa ating mga sariling pride, mga ego. Kahit nga yung pag nagkakasakit tayo, di ba? Anong sinasabi natin? Sinisisi natin sa Diyos. Bakit ganon, Lord? Nagsaserve naman ako sa iyo. O bakit? Sinabi naman ni Kristo. Pinilit ka bang mag-serve? Minsan sinasabi din natin, bakit ganon? Kung kailan ako naglilingkod na sa simbahan, doon naman maraming problema. O, malinaw naman. Ay bakit tayo nagtatampo agad? Taga-simbahan, pero yung pa yung mga mabilis panghinaan ng loob. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magkakasakit ka. Ulitin ko baka hindi pa yan ha. Yung pagkakasakit natin, hindi pa yan dahil sa pagsunod natin kay Kristo. Dahil pa yan sa atin. Atin pa yan ha. Sino ba nagsabing mag-take ng pills? Ha? O ngayon, ang dami natin sakit-sakit. Ang daming cancer. O bakit? Ang dami natin pinag-iinom na kung ano-ano para lang ma-maintain yung kaseksihan. O yung chemicals, ano nangyari? Ipinasa pa doon sa anak. O kaya yung anak, walang kamalay-malay, may sakit na rin. Tapos, Lord, bakit mo ko pinaparusahan? Hindi pa yan parusa. Kasi kung babalik, ang parusa ay kung hindi ka makapasok sa langit. Yun yung parusa pag sa impyerno. Yun ang parusa. Ito, hindi pa. Pagsubok pa lamang ito. Sinusubok pa lang tayo para makita gaano tayo ka-firm o katatag sa ating sinasabing maglilingkod ako sa iyo, susunod ako sa iyo. Yung mamura ka nga lang, katabi mo, umaalma ka na, ay, hindi po pwede yan. O, paano pa? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magpakatatag ka. Hayaan nyo na. No? Kung may sinasabi sa atin, kung may sinasabi sa inyo, lalo na sa social media, kasi maraming chismosa sa social media, maraming mema, huwag kang mag-react. Kung nanggigigil ka na at nanginginig na yung nguso mo, isipin mo, hindi, si Kristo, si Kristo, si Kristo.
Pero tandaan po natin wala pa tayo sa kalingkingan sa sinasabi ni Jesus. Pero nawa, pag dumating ang panahon at hinihingi ng panahon na panindigan natin ang ating pananampalataya, nawa magkaroon tayo ng sapat na lakas ng loob at pananalig na manatili kay Kristo. Mahirap po yung inuusig. Mahirap yun. Pero mas mahirap kung sa atin nanggagaling ang panguhusga o panguusig. Lalong-lalo na sa ating mga taong simbahan sumusunod kay Kristo. Tayo dapat ang inuusig, hindi tayo ang nang-uusig. Amen?